mga kalodi, andito po tayo sa Quezon City dito sa nito ng Pensilvania mga kalodi. Pinaglalaban ng mga jeepney natin, ng mga jeep upang ipaglaban po nila ang kanilang karapatan na huwag i-phase out yung ating kasaysayan na jeep dito sa Pilipinas na maraming dekada na lumipas ang ginagamit ng maraming Pilipino ang mga jeep natin sa sitwasyon. Yung mga kalodi na gusto ng mga ating mga government na palitan ng ating mga jeep ng high-tech sa China na mga ginawa ng China mga sasakyan na pinapangot ng jeep ng mga kalodi. Pero ang ating mga kababayan, mga Pilipino, mga kababayan na hindi po sila pumapayag na palitan ng ating jeep na isa sa mga kasaysayan ng Pilipinas, ang jeep mga kalodi. Actually, hindi naman dapat nating palitan talaga ang ating jeep. Kundi i-improve lang natin kung mga ating suggestion mga kalodi sa akin lang po mga kalodi. Bilang isang Pilipino sumasaan sa mga jeep natin, yung mga jeep na mausap na talaga, kailangan nilang ayusin o palitan ng kanilang makina. Tapos, continuous po ulit ang ating jeep. Yung magiging suggestion po dito. Nandito po tayo ngayon na nakikita natin lahat ng mga driver nag-aali po dito sa tapat ng Mainang LGU, mga kalodi dito sa Quezon City, mga kalodi kaabaan ng Quezon City. Yan mga kalodi, ano bang masasabi nyo mga kalodi dito sa ating naglalaban ng ating mga yan. Comment lang po kayo dito sa ating mga kalodi, masasakyan po natin. Bakit po talaga ipinaglalaban ng kanilang karapatan. Iyalit ba ang dapat pa natin alisin ang jeep sa Pilipinas o hindi mga kalodi? O hindi lang kayo mga kalodi? Yan, comment lang po kayo mga kalodi. Masasakyan natin dito ngayon mga kalodi. Ngayong nga umaga at maghapon po mga kalodi. Yan, maraming salamat mga kalodi sa mga punta mga kalodi. Pinalaban hanggang sa kamatayan, paninindigan na siyang naging aking puhunan, pangakong mahirapan. Walang dito sa buwan, pakita na meron mabiligan. Hindi ko nga pala kamag-anak ko sa probinsya. Gusto ka na Hello po mga kalodi, magandang umaga po sa inyo mga kalodi dito po sa Abungan Division. I-interview natin si Sir Marvin sobre ang mga kalodi. Yan, ang ating tumatakbo sa kinagaw po dito. Pinaglalaban po nila mga kalodi yung ating kasaysayan ng jeep dito sa Pilipinas na dapat patanggalin ba ang jeep o hindi mga kalodi. Tanungin natin kasi, dapat patanggalin ba ang jeep sa kasaysayan ng Pilipinas? Dapat hindi tanggalin ang jeepney dahil unang-una kultura natin ito, maling-mali na tanggalin ang ating mga jeepney. 90% ng populasyon natin ang sinasakyan jeepney. Lahat halos ng mga kilala ngayon na nasa gobyerno, mga sikat, sumakay ng jeepney. Pinagtapos ng jeepney, mga doktor, mga abogado, mga pulis, mga guro, marami. Kahit yung mga magsasaka natin, jeepney ang gamit nila para yung kanilang produkto dalhin sa bayan, galing sa bukid.
at yung ating mga mahal na mananakay upang makapasok sa trabaho at yung ating mga mahal na manggagawa at mga estudyante, ito yung pinakamurang means of transportation na kung saan ay hindi tayo kailangang magbayad ng mahal at yung matitipid natin ay may uwi natin sa ating pamilya. Isipin mo kung 30-40 pesos na ang pamasahe sa mga modernized unit na binibenta ngayon na inaalok ngayon ng pamahalaan. Tapos ang sweldo mo 600 piso, halos 1/4 nito umahigit pa, 20% magagastos mo lamang sa pamasahe. Ikaw pa lamang yon, papaano pa yung miyembro ng pamilya mo na umaasa din sa pampublikong transportasyon. Yung kikitain natin, mapupunta lang doon. Ayaw din natin ng ganun. Sa amin, may sapat na kita lang sa pang-araw-araw. May tawid lang natin ang ating pamilya, may makain, mapag-aral, may baon. At matulungan natin ang ating ekonomiya, ang ating gobyerno. Masaya na tayo doon. At yung kultura natin, mananatili. At tayo lang ang meron yan, tinitingala sa buong mundo. At kapag pumunta rito ang mga dayuhan, ang hinahanap jeepney, may narinig ka na ba na ang hinahanap taxi, ang hinahanap Grab, ang hinahanap yung mga modernized unit, ang hinahanap jeep. Traditional jeepney ang hinahanap. Minsan pa gusto nila sila ay nag-aabot ng pamasahe. Pangalawa, nakita ko sumasabit pa yung mga foreigner na pinagmamalaki nila na ito yung napakagandang transportasyon, pampublikong transportasyon ng Pilipinas. Na tayo lang yung meron. Hindi ko alam sa gobyerno na dapat siya yung gumagawa ng paraan para lalong ma-improve yung itsura nitong ating mga modernized jeepney na to na nasa kanan na ang pintuan. Ito dapat yung i-modernize, hindi yung mga minibus. Hindi ba na mayaman sa kultura, pagdating mo rito, yan ang sumasalubong sa'yo, yung itsura ng ating jeepney, tapos tatanggalin lang ng ganun-ganun. Sino sila? Tanong ko po, sir, kung sakali palayo po kayo manalo sa lawat ng mga kanawin, ano pong gagawin yung bata para sa ating kababayan ng mga driver na namamaseo at anong dapat i-improve ng mga jeepney sa kanila? Unang-una gusto natin na kung hindi man maibigay ng libre, yan ang pangarap natin eh. Kung sakaling tayo ay mauupo, ibigay ng libre sa mga driver at operator itong jeepney. Kung hindi man maibigay ito ng buo ng libre, at least halos kalahati lang ang babayaran at hindi dapat mahal. At mapapanatili natin yung itsura ng ating mga traditional jeepney. Nakapag-modernize tayo pero hindi mahal, matibay yung ating mga jeepney at higit sa lahat, yung ating mga pasahero hindi kailangan magtaas ng pamasahe. Ngayon, mga kalodi, tanong natin, kung sakaling palayo po kayo ano pa dapat i-improve sa economic natin sa bansa tungkol sa gas o sa diesel? Sa gas, sa diesel, kailangan mayaman tayo sa gas. Kailangan lang yung exploration natin o paghuhukay nito, katulad dyan sa may bandang West Philippine Sea, meron tayong mayaman sa langis. Bakit hindi tayo ang gumastos dito? Hindi tayo ang mamuhunan dito? Bakit kailangang bansa ang mamuhunan? Nakaya naman natin. Imbis na mangurakot kayo, yung pondo dito kung saan-saan nyo dinadala, gamitin natin para sa investment at nang sa ganon, maging mura ang produktong petrolyo, itong langis na tinatawag natin. Yan mga kalodi, grabe. Ang ganda ng mga nilatag po ni Sir ng mga kanyang sinasabi pa sa kanyang gagawin ng batas, mga kalodi. Nakakaasa pa po ba tayo mga kalodi na dating nakalala din sakaling palayo po siya manalo bilang isang senador, mga kalodi? Ayan ang gagawin niyang batas, mga kalodi. Yan mga kalodi, maraming salamat. Supportan natin ang mga ating kapwa jeep, mga driver. Laban! 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 Magkaroon ng libreng sakay, yung totoong libreng sakay sa ating mga mahal na mananakay, at least once a month, pero tutulungan natin ang ating mga driver at operator na hindi malugi sa paglilibreng sakay. Ano? Laban! Laban! Para ito hindi lang para ito sa mga tsuper at operator, lalong-lalo na para ito sa pamilya ng bawat Pilipino, sa ating mga mananakay. Laban! Laban! Yan, maraming salamat mga kalodi. Napakinggan nyo ang tikitig ng mga ating kapwa driver, ng mga
mga pasero, lahat. Actually, may isa akong nakausap isang foreigner, nila yung jeep. Kasi nakaan sa Pasay, nakasakay ako ng jeep, umangkas siya. Grabe, sabi niya, natuwa siya kasi hindi pwede umangkas sa ibang bansa. Walang jeep sa kanila, bawal. Sa Pilipinas, pwede umangkas, kahit puno, pwede. Pwede ka bang sumabit sa UB? Pwede ka bang sumabit sa taxi? Putang ina, ipipitlog mo. Sa jeep lang yun! Sa jeep lang yun! Sa jeep lang! Laban! Salamat mga Laban! Laban! ating vlog dito mga kalodi. Mapapanood mo dito sa Abugan TV show mga kalodi. Po tayo nakaano dito. Mananood. Nag-vlog na kami dati doon sa may Manila Hotel. Ano? Oh, maraming salamat. Mabukay TV, suportahan po natin. Mabuhay! Mabuhay! Hello mga kalodi, grabe na-interview natin si Sir Mark Baliwela mga kalodi sa kanyang sinabi, sa kanyang pagkakala mga kalodi. Grabe, di dapat talaga tanggalin ang ating mga kasaysayan sa mga Pilipinas. Bullshit mga kalodi, di dapat talaga tanggalin ang bullshit mga kalodi. Kung sakaling isipin ng government talagang tanggalin, kailangan nilang naman lang dito mga kalodi, hindi naman nila dapat na tanggalin talaga. Ang gagawin lang nila dito, i-improve nila ang isip. Yan. Maganda pero style pa rin siya, may pagandahin. Hindi naman isip na may aircon mga kalodi. May aircon na jeep, pwede nila lagyan ng aircon niya mga kalodi. Yan. Hindi naman dapat tanggalin talaga. Isa sa mga kasaysayan ng Pilipinas mga kalodi. Simulat sa pool mga kalodi, yan sa mga discos ng bansang Pilipinas, ng Pilipinas. Yan. Yan kasi yan ang kalatang mga Pilipino, yan ang bulat lahat, yan lahat sumakay ang mga kilalang tao, walang pagkabata, tapos ng pag-aaral nila. Yung tip yan at mga sinakyan po nila. Yan mga kalodi. Yan maraming salamat mga kalodi. Hanggang dito na lang ang ating vlog mga kalodi. Sana po tayo sa ating vlog mga kalodi. Dito sa Abugan TV show mga kalodi. Kontakin mo yung kalawak mo. Salamat sa inyo, shoutout sa inyo lahat mga kalodi. Thank you so much mga kalodi. Shoutout sa inyo lahat mga kalodi. Mahal po kayo. Sabado kasi, mga